Isa na nga marahil sa tinututukan ng buong mundo, lalong-lalo ng China, ay ang pagsasama-sama na ng mga world-powered country sa isang karagatan. Alam mo ba na ang United States, Australia, Japan, at ang puwersa ng Pilipinas ay magtatagpo-tagpo na sa West Philippine Sea simula bukas? At sa oras na pinapanood mo ito ngayon, ay patungo na nga ang ilan sa mga pinakamalalakas na naval assets nila, lalong-lalo na ang mula sa Amerika. At sa usaping ito, ay ano kayang magiging epekto nito sa China kung may mga nakaposisyon na ng mga dambuhalang warships malapit sa mga bahura na kiniklaim nila? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. At kakapasok nga lang ang balita na mayroon na naman palang hinabol ang mga Chinese vessels na barko ng Pilipinas sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. At marami na nga na namang na-disappoint sa nangyayari. Ngunit bukas ay abangan na natin ang posibleng pagbabago sa kalagayan ng West Philippine Sea at katabing karagatan nito, dahil bukas ay magsisimula na nga ang first joint maritime activity sa pagitan ng 4 na bansa. At sa pamamagitan kasi nito ay magpapakitang gilas ang bawat bansa sa mga best practices nila pagdating sa kanilang mga naval assets. Dito ay may share ng Japan, United States, Australia ang mga advanced technology nila pagdating sa mga naval combat. At hindi rin mawawala ang ideya na isinasagawa ito ng 4 na bansa upang maipadama sa China na hindi sila pwede maghari-harian sa West Philippine Sea. Dahil nga sa mga bansang kasama sa maritime activity na ito ay posibleng makatapat nila. At ayon nga sa page ng Next Gen Defense ay narito ang posibleng mga bigating warships ng United States na puposisyon sa ating AOR o Area of Responsibility. Five-ship Roosevelt Carrier Strike Group. Ito ay isa sa mga pangkat ng mga kagamitang militar na pinangungunahan ng isang aircraft carrier mula sa United States Navy. Karaniwang binubuo ito ng isang malaking aircraft carrier kasamang isang pangkat ng mga escort ships tulad ng mga destroyers at cruisers, pati na rin ang mga submarine at aircraft na nagbibigay ng suporta sa aerial assets. Ang pangkat na ito ay karaniwang nagpapatrolya at nagpapakita ng puwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo, at nagpapakita rin ng kapasidad ng United States na mag-operate at sa mga proyekto sa mga karagatan. Ang sunod naman ay ang America Amphibious Ready Group. Ito rin ay isang pangkat ng mga kagamitang militar na pinangungunahan ng isang amphibious assault ship mula sa United States Navy. Karaniwang binubuo ito ng isang amphibious assault ship tulad ng USS America kasama escort ships tulad ng destroyers at cruisers, pati na rin ang mga barkong transportasyon ng troops tulad ng mga landing craft utility at landing craft execution. At parating na nga din ang 4 hanggang 5 destroyers mula sa Dasron 15. At ito nga ay ipoposisyon din sa West Philippine Sea at West Pacific area. Ang Dasron 15 o Destroyer Squadron 15 ay isang pangkat ng mga destroyers mula sa United States Navy. Ang pangkat na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga destroyer ships na karaniwang ginagamit
para sa pagbabantay, pagpapatrolya, at pagbibigay ng suporta sa iba't ibang misyon sa dagat. Ang pangkat na ito ay maring maging bahagi ng isang Carrier Strike Group o Amphibious Ready Group at maring mag-operate bilang bahagi ng pangmalawakang pwersang pandagat. At naipahayag din na parating na din pala ang iilan sa kanilang mga littoral combat ships na mga uri din ng mga makabagong barkong pandigma na ginagamit ng United States Navy. Ito ay inisenyo para sa operasyon sa mga malalapit na baybayin o littoral na lugar, kung sanay ang mga kondisyon ng labanan ay maring maging mas komplikado at mas mababaw kaysa sa mga malalayong bahagi ng karagatan. Kasama din sa listahan ang Command and Control Ship o USS Blue Ridge, wherein ang barkong ito ay mayroon mga kagamitang teknolohikal na makakatulong nga sa pagsasagawa ng mga misyon sa command and control, surveillance, at communications sa mga malalaking operasyon sa karagatan. At ang isa pa sa pangunahing listahan ay ang Expeditionary Sea Base USS Miguel Keith. At sa ngayon ay ito pa lamang ang pangunahing listahan ayon sa Next Gen na patungo na sa West Philippine Sea. At sa ngayon ay wala pang ang komento ang China ukol dito at marahil ay sasabihin pa rin nila na ang ginagawang pagpapapasok ng Pilipinas ng mga foreign actors sa West Philippine Sea ang siyang magiging hudyat upang mas lalo magkagulo sa ating rehiyon. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagdating na ng mga kagamitang pandigma mula sa 4 na bansa na tutulong sa West Philippine Sea.